At tayo po'y tuloy-tuloy na po mga minamahal at ang lahat po'y inaanyayahan ko pong tumayo bilang paggalang po sa banal na salita na dadali ng ating pong mangangaral sa umagang ito. Walang iba kundi ang ating beloved ordained preacher, Fred De Asis. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved preacher, Father Mayor Navarro. Hallelujah. Tayo pinalangin na mahal. Maraming salamat. Mahal po Jesus, sa matamis at banal na presensya. Salamat sa paglangis niyo sa mga pag-awitan, sa mga patutuo, sa mga awitin ng Lord's Choir, Youth Choir, gitsalat sa awitin ng Jesus Finest, Generation Choir, mga tugtugan, instrumentalist, sa pagbibigay. Salamat po sa mga naging sa pag-aaral salita, malapino ni ko magpala. Sa ganakil ako magagawa, umasalam ako sa inyo. Sunong dalangin namin ginagalang mga pastor. Bless the children once again, O Lord, to your word. Hallelujah. Bind of Satan in the name of Jesus. Di mo sa biliban daw, so I command you in Jesus' name. Kasal right now in the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. The highest praise, glory, honor, and power belong unto our Lord Jesus Christ. I'd like to give double honor and respect to our beloved pastor, evangelist, Wilde Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. And we always remember and cherish the blessed memories of our beloved assistant pastor, Dina C. Almeida, our beloved Mama Dear, sa kanilang mga beloved children. Nabati ko rin po lahat ating beloved preachers, beloved co-workers, sa ating mga awit, panlugtog, sa mga webcast viewers, at sa inyo lahat na mahal. Magandang umaga po, puli natin malapit noon. Ay naalala ko lang, siguro mga almost a year ago, habang nagpupuri kami dyan, kasi araw-araw kami nagpupuri dito, yun ang mahal. Ilang araw na, talagang hindi ko maramdaman ang banal na presensya natin malapay noon. Dry yung aking, talagang mapakabigat pag hindi natin maramdaman ang presensya natin malapay noon. Di habang nakaload ako dyan sa preaching area namin, sabi ng Holy Spirit, bumulong diretso sa mind ko. Ipangaral mo ang end times. Bigla ko naramdaman ang banal na Espiritu. Mula nung araw na yun, na-revive ako, minamahal. Kasi nga parang naglalaylo ako, parang ayaw ko mangaral ang end times at that time. Kasi, siyempre, masisense mo naman sa ibang Christians, sa ibang kapatiran, na parang nauumay sila sa end times. Sabi ko, parang naglaylo ako. Pero, naalala ko nung panahon ni Noah, nung sinabi natin na parang end time, naramdaman ko agad ng kayang banal na Espiritu. I was filled with the Holy Spirit. Dinalala ko na yung mga panahon nila Noah. Yung mga tao talaga, ayaw nila makinig ng end times. Ayaw nila makinig na magkakaroon ng, at that time, ayaw nila maniwala na magkakaroon ng delubyo. So, sa maikling salita, dumating talaga yung delubyo. Then, all of them was carried away by the flood. Di ba? Yun lamang na nakasakay sa barko ni Noah, yun lamang nakaligtas. Only 8 souls were saved. Then, during the time of Lot, they live in Sodom and Gomorrah, the cities of the plain at that time.
prosperous na lugar sa panahon na yan. Sodom and Gomorrah. But all of them were wicked people, sabi naman ng sulatan. Sila yung mga liko. Ilan lamang yung nakalabas doon sa Sodom and Gomorrah? Si Lot lamang, saka yung kaniyang dalawang anak. Amen? Naman? So makita natin yung pattern ng pagdating ng judgment. Kasi sa pagbalik naman ng Panginoon sa ating panahon, judgment din yan eh. Paghuhukom din yan. Pagliligtas sa mga matuwid, sa mga naglilingkod, sa mahal na Panginoon. But judgment to the rejecting people of the gospel of our Lord Jesus Christ. So ilan lamang, kaya nga, bago natin ituloy, kindly read the book of Luke chapter 18 verse 8. Lucas 18:8. Sinasabi ko sa inyo na sila'y madaling igaganti niya. Gayon may pagparito ng anak ng tao. Makakasumpong kaya siya ng panampalataya sa lupa. Amen. Sa pagparito ng anak ng tao, makakasumpong kaya siya ng pananampalataya sa lupa? The answer is negative. So, totoo yung sinasabi ng Panginoon, when He comes, it would be like the days of Noah. Di ba? Wala na naniniwala. Sa Sodom and Gomorrah, si Lot lamang, saka yung kayang dalawang anak. Yung asawa niya, napahamak pa, inamahal. Supposedly, kasama siya na sa kaligtasan, sa pagtakas nila sa Sodom and Gomorrah. Dahil pinaulanan ng Diyos ng apoy at asupre. Dahil sa sobrang kasamaan. Simple instruction lamang ang pinagbili ng dalawang anghel sa doon kina Lot sa kanyang pamilya. Get out of the city right away. Don't look back. Malapakan natin, malapakan na, amen? Don't look back. Huwag kayong lilingon. Ganun lang kasimple yung instruction sa kanila. Same is true in our time. Simple instruction ibibigay ng Diyos para tayo makatakas sa mundo na ito. Amen? At kabisado na natin lahat ang instruction. During the time of Lot, don't look back. Ngunit yung habang sila'y tumatakas, they are running for their lives. Biglang lumingon ang asawa ni Lot. Then, suddenly, she became a pillar of salt. Bigla siya naging asin. Patay siya, naging haliging asin. Until now, nandyan po yung statue ng asawa ni Lot. Hanggang ngayon, nandyan. Makikita nyo naman yan sa mga social media. Hindi yan inalis. Pinintulot ng malapin yan. As a reminder, as a reminder to everyone that do not
take lightly the instruction, the commandment of God. Gawin mong seryoso ang mga utos ng ating Panginoon. Huwag nating gawing easy yung mga utos na yan. Pahalaga natin ang lubusan. So, the pillar of salt is still there until now. Reminds everyone na mahalaga ang pagsunod sa tinig ng ating Panginoon. Amen? Bago natin balikan ito, yun nga, basahin natin dyan sa Luke chapter 17, 32, 33. Yung lumingon, yung asawa nila. Lucas 17, 32 hanggang 33. Alalahanin niyo ang asawa ni Lot. Sino mang nagsisikap ingatan ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Datapwat ang sino mang mawalan ng kanyang buhay ay maiingatan yaon. Amen. Everyone say, praise the Lord! Alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Sa English, remember Lot's wife. Ang tanong, bakit po ay lumingon ang asawa nila? Why the wife of Lot looked back? Bakit siya lumingon? Ang sagot nandyan din. Luke 17:32. Remember Lot's wife. Ano ang dahilan bakit siya lumingon? Samantala, ang nag-utos, anghel. Hindi basta-basta yung anghel. Pag nagsalita yan, sa Diyos talaga galing yan. Amen? The angels are messengers of God. Pag nagsalita yan, hindi sila yan. Diyos mismo nagsalita. Sila lamang ay channel. Channel lamang ng kapangyarihan at boses ng ating Panginoon. Tinig o instruction. Abe, huwag lilingon. Escape for your life. Dalian ninyo. At wala silang dala, inamahan, nung sila tumakas. Same is true. And the Lord comes in the second coming. Anytime will happen in our time, wala tayong madadala. Palapakan natin malapay na. Amen? Kaya nga, bakit lumingon ang asawa ni Lot? Ang sagot nandiyan sa kasunod na talata. Whosoever shall seek to save his life shall lose it, and whosoever shall lose his life shall preserve it. Ang sino mang nagsisikap ingatan ng kanilang buhay ay mawawala nito. Datapot ang sino mang mawawala ng kanyang buhay ay maingatan yaon. Yun ang dahilan. Kaysa sa lumingon, kasi nga, wala silang kadala-dala nung sila'y umalis. At sila ay maganda ang buhay sa Sodom and Gomorrah. Maganda po ang buhay nila doon. At ang Sodom at Gomorrah ay very prosperous cities at that time. Totoo ang Biblia. Pag hindi tayo nagbantay, inamahal, yung mga material blessing, magiging mitsa natin. Hindi ako may sabi niya, ang banal na sulatan. Kaya kung may pagpapala tayo, doon natin mahalin. Maganda pagpapala, pero do not love it. Love the Lord. Amen? Purihin natin, mahal na Panginoon. Lumingon siya kasi nag-alala siya sa kanilang buhay. Yun naman talaga. Yun lang. Napaka-simple ng utos. Huwag lilingon. Bakit siya lumingon? Kasi nag-alala siya. Tatakbo sila, wala silang kadala-dala. Suot lang nila ang kanilang dala.
Kaya sa lumingon, nanghihinayang sa kanilang naiwan. Yan lang, yan. Yan ang sagot. Oh. Sino man nagsisikap na ingatan kanyang buhay ay mawawalan. Hindi lang material na nawala sa kanya, pati kaluluwa niya nawala. Nakalimutan niya na nag-utos sa kanya, Diyos may-ari ng lahat ng bagay. Palapakan natin, Panginoon. Amen? We have to believe the Word of God. Dahil ang Diyos, minamahal, napakatalino. He is the only wise God. Napakatalino. Alam niya lahat ng bagay. He knows what is best for us. Alam niya anong mabuti sa atin. Kaya, even when we don't understand, we must follow the words of God. Amen? Kahit hindi natin maintindihan mga bagay-bagay, sundin lamang natin ang kanyang salita. He is a God who controls everything. Malapakan natin, Panginoon. Amen? Datapwat ang sino mang mawala ng kanyang buhay ay maingatan yaon. Sa ibang matalata, ang nais mawalan alang-alang sa akin, lalong magkakaroon. Ang nais magkaroon at isinantabi ang kalooban ng Diyos mawawalan. Pinagpala kayo dahil dito tinuro ng ating mga pastor ang totoong paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen? Our topic for today is separated from the system of the world. Hiwalay sa sistema ng sanlibutan. That is our topic for today. Separated from the system of the world. Kaya nga, dyan nga sa Banal na Kasulatan, lagi naman natin nababasa dyan, ang inililigtas ng Diyos sa mga stories sa Old Testament, ang kaya manililigtas ay yung mga tao na humihiwalay sa makasalanang mundo. Amen? From the very beginning, sa mga salita ng Diyos, from the time immemorial, lagi inililigtas ng mahal na Panginoon yung mga tao na humihiwalay sa system of this world. Diba? During the time of Noah, anong sabi ng masulatan? But Noah found grace in the eyes of God, and Noah was perfect in his generation. Si Noah lang nakasumpong ng biyaya. Bakit? Noah was perfect in his generation. Sana makita niyo yung talata na yan. Si Noah kaya niligtas ay perfect sa kaniyang kapanahunan. Perfect. O walang kapintasan. Hindi ibig sabihin na si Noah hindi nagkasala. Hindi po ibig sabihin. Nakalimutan ko lang yung Hebrew na word so perfect at that time. Noong panahon ni Noah. Sa Hebrew, isasalin mo sa English at Tagalog, ibig sabihin ng perfect, hindi siya nahaluan. Hindi nahaluan. Perfect. Yun ang pinaka-meaning doon sa Hebrew. Ayan o. These are the generations of Noah. Genesis chapter 6 verse 9. These are the generations of Noah. Noah was a just man and perfect in his generations. And Noah walked with God. Diba? Si Noah daw ay lalaking matuwid at sakdal noong kapanahunan niya. Si Noe ay lumalakad na kasama ang Diyos. Kasama ba natin ang Diyos? Minamahal? Pag tayo'y sakdal, matuwid, kasama natin, sigurado, ang ating mahal na Panginoon. At walang dahilan, hindi tayo maging matuwid. Bakit? Nandito tayo sa tunay na gawain ng ating mahal na Panginoon. Binapatawad ang ating mga kasalanan. Amen dahil, mahal?
Yun nga lang, kailangan natin magsisi. Meron nga, lumapit si Pedro sa ating Malapinon, isang araw. Malapinon, ilang beses ko ba patatawarin ng kapatid ko na nagkasala sa akin? Makapito ba? Yan ang ilan ng Malapinon. Tinanong ni Saint Peter, Apostle Peter, ilang beses ko ba patatawarin ng kapatid ko sa isang araw? Makapito ba? Ano sabi na Pinoon? 70 times 7. Ilan yun? 70 times 7. 7 times 7, 49. 490. Di ba? Sa isang araw, wala naman siguro magkakasala sa atin ng 490 times a day. Yung iba naman, paano ka patatawarin? Hindi ka naman nahingi ng tawad. Di ba? Ganun ang Diyos eh. Napakabait niya. Basta nahingi ka ng tawad, sigurado, patatawarin ka ng ating Malapinon. Kahit yung kapatid natin sa pananampalataya, pag nahingi ng tawad sa atin, pinapatawad natin. Amen? Ang problema, yung iba, hindi nahingi ng tawad. Ang mga Pilipino mapagpatawad. Ang mga Kristiyano mapagpatawad. Pero kailangan natin magpakumbaba kung tayo may mali. Hingi tayo ng tawad para tayo patawarin. Palapakan natin mga Panginoon. Amen? Hindi tayo patatawarin ng Diyos kundi tayo hingi ng tawad sa Kanya. Pag hindi tayo hingi ng tawad, ibig sabihin, mataas ang ating, nagmamataas tayo. Yan ang meaning. Hindi tayo nahingi ng tawad, ibig sabihin, nagmamataas tayo. Pero ang mga anak ng Diyos na katulad ninyo at sa tuloy na gawain, lahat tayo ay may humility. Alam natin paano magpakumbaba kung tayo nagkakamali. Dahil sabi nga ni Solomon, wala naman taong hindi nagkakamali. Amen ba? Sinabi ni King Solomon, yung siya nanalangin, nung kanyang binasbasan yung templo na kanyang ginawa, nung kataas gumawa ng templo ni Solomon, biglang bumaba yung ulap na makapal. Ibig sabihin, presensya ng Diyos. Binasbasan yung ginawang templo. Nanalangin si King Solomon. Sabi niya, isa sa mga prayer niya doon, patawarin mo ang iyong bayan kung sila'y nagkasala sa iyo, sapagkat wala naman tao na hindi nagkakasala. Kasi sa tunay na gawain, nagkakasala pa rin. Yung nga lang, ang kasalanan natin, minsan, yung mga hindi natin sinasadya. Palapakan natin, Panginoon, amen? Bigla ka lang, nabigla ka nagalit. Yan naman ay kasalanan, hindi ka mamatay. Yun ibig sabihin. Kaya nga, pag tayo nagsisisi na, lalo pag nandito na tayo, pinapatawad agad yan ng ating mahal na Panginoon. Kaya mahalaga yung gawain eh, pagtitipon. Kung meron tayong pagtitipon, sabi ng Masulatan, if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship one with another. And the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. Pag mayroon pagkakatipon, yung dugo na ng ating mga Pinoon na nabuhos 2,000 taon nakalipas, nagiging buhay muli sa pagkakatipon. Nililinis ang ating kasalanan. Kaya, it is very important for the Christians na lagi tayo nasa gawain ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kahit nagsasakripisyo tayo, napupuyat tayo, gumagastos tayo, namamasahe tayo, napapagod tayo, pero hindi yan kaya kumpara sa reward ng Diyos na inanda para sa atin. Kaya ang paglilingkod sa Malapinoon, walang kapaguran, minamahal. Sabi, alala ko sinasabi natin, Mama Dear, noong araw, mga minamahal, ang ating pagpapahinga, pag nasa pili na tayo ng ating mahal na Panginoon. Amen? Minamahal? Dito marami tayong pagod. Totoo yan. Pero pag naramdaman na natin ng Diyos na lulugod sa atin, naramdaman natin ang presensya ng Malapinon, nakapagpapahinga ang ating mind, ang ating mga katawan. Diba? Nakakatulog tayo na mahimbing, minamahal. Kaya, isang malaking pagpapala na tayo'y nandito sa tunay na gawain ng ating mahalaga. Separated from the system
of the world. Balikan muna natin yung sa Lucas kanina. No? Alhanin yung asawa ni Lot. Nabasa na ba natin yung Luke 18:8? Okay. So, alam naman natin. 18:8, doon tayo. Sinasabi ko sa inyo na sila ay madaling igaganti niya. Gayon may, pagparito ng anak ng tao, makakasumpong kaya siya ng pananampalataya sa lupa? So the answer is negative. Pagbalik mo na Pinoon, kaunti na lang ang sumusunod sa kanyang banal na kalooban. Kaya meron na nagtanong sa akin, sabi niya, Kuya, hindi pa babalik ang Malapino kasi marami pang sumusunod. Sabi ko, sigurado ka? Hindi pa rin babalik kasi marami pang sumusunod. Kasi katulad yung, may point naman siya eh. Kasi yung panahon ni Lot, di ba? Isang pamilya lang sila. Bali, 4 lang sila. Napahamak pa yung asawa niya. Na nakalabas na nga sa siyudad ng Sodom and Gomorrah. Panahon nila, 8 lamang sila na nakasakay doon sa barko. So, malinaw na when the judgment of God will come, kakunti na lang yung sumusunod. Yun ang pattern na kita natin. Kaya sinasabi niya, kaya pagbalik daw sa panahon natin, kaunti na rin daw ang sumusunod. Marami pa tayo eh. Ilang billion ba yung tao sa mundo? Yeah? Napakaliit natin ikumpara sa 8 billion people all over the world. Amen? Kaya kaunti talaga. Kung titingnan natin, kaunti lang tayo. Kahit sabihin na natin, ilang million tayo. Sabihin na natin, yung active lang. Tingin nyo, ilang million active natin. Diba? Like for example, sabihin natin, may 1 million tayo active. Halimbawa lang yun. Halimbawa, active lahat sa atin. Di mainit. 1 million. Sa totoong gawain. Sa atin lang, sa Jesus Miracle Crusade. Halimbawa lang yun. 1 million. Pero tingin ko, hindi lang siguro tayo 1 million. Yung mga aktibo. Mayroon, kaya ba ikumpara yan sa 8 billion people? Napakakaunti yan. Amen ba? Mahal? Kaya, katulad nung sa Sodom and Gomorrah, yung syudad na yan, ilang tao lang naman yun sa syudad na yan. Amen ba? Mahal? Sabihin na natin, kalahating milyon yung 2 syudad na yan, 4 lang yung nakaligtas. So sa ating panahon naman, 8 billion. Kaya, ibig sabihin, parehong-pareho. Kaunti lang tayo. Kahit na madami tayo sa paningin. Pero ikumpara sa buong mundo, kaunti lang yung totoong naglilingkod. Ibig sabihin, pwede na talaga mangyari ang judgment. Malapahan natin, malapahan noon, amen? Pero ang ating prayer, sana, wag muna. Kung pwede, wag muna. Lalo na ang prayer natin, mga pastor, pinapakinggan talaga yan. Pwede sabihin ng pastor, wag muna. Pero ang sabi ng masulatan, heaven and earth shall pass away, but my words shall never pass away. Marahil, pwede madili. Pag nanalangin ang man of God, pwede madili yung judgment. But the words of God shall never pass away. Matutupad lahat. Ano ang sinulat sa banal na kasulatan? Kaya pagbalik naman ng Panginoon, makakasumpong kaya siya ng panampalataya sa lupa. So, negative ang sagot. Negative. May makasumpong kaya siya ng pananampalataya sa lupa.